Simula nga po mga idol nang makuha ng Dallas Mavericks si Klay Thompson, marami nga pong mga analyst ang nag-expect na magiging isa silang ganap na championship contender. Sa katunayan, base nga sa inilabas na prediksyon ng ESPN, inaasahan na magkakaroon sila ng 52 wins, 30 losses bilang pangatlo sa Western Conference. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin dapat magpakampante ang Dallas since napakahigpit ng kompetisyon sa West sa dami ng malalakas na contender. Maging ang kanilang pinakabagong player na si Klay Thompson nagsabi na kailangan rin naman nga po ng ibang mga players na mag-step up. Hindi rin naman sila dapat umasa lamang sa scoring ng dalawang superstar na sina Kyrie at Luka Doncic, gayong kapag ginawa nila yan, maaga na naman nga silang malalaglag. Kaya dapat nga talang magkaroon sila dito lahat ng impact sa opensa upang hindi maging predictable ang kanilang kupunan. Samantala, mismong mga analyst na nga po ang nagsabi na kung gusto ng Los Angeles Lakers na matupad ang kanilang pangarap na magkampiyon next season, kailangan muna nga po ng kanilang team na talunin ng Denver Nuggets. Nagkaroon na rin naman nga sana ang tsansa ng Lakers na matalo ito sa nagdaang playoffs matapos silang maagang lumalamang parate, sadyang kinakapos lamang sila sa dulo. Sa madaling salita, may kakayahan ang team na ito ng Lakers na talunin ng Nuggets sa isang 7-game series. Ngunit kailangan nga po nilang ma-figure out kung papaano nila ito matatalo sa paggawa ng iba-ibang rotation at game plan. And as of now, ayon sa naging pahayag ni Coach JJ Redick, isa sa mga naisip nitong paraan ay ang paggamit nila parate sa 7-footer center na si Jackson Hayes bilang pantapat kay Nikola Jokic. Yes mga idol, bukod sa paggamit nila sa kanya bilang sentro, gagamitin rin naman nila ito bilang main defender ni Jokic sa tuwing nakakatapat sila. Well, marami nga po at malaki ang tiwala ni Redick na kaya nitong hindi gawing komportable si Jokic, at kapag nagawa niya yan, magkakaroon sila ng mas mataas na tsansang manalo laban sa Denver Nuggets. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po ng mga ginawang improvement ng San Antonio Spurs sa lineup sa pagkuha nila ng mga bagong veterano na makakasama ni Victor Wembanyama, kagaya na Chris Paul at Harrison Barnes, isa sila sa mga inaabangan ngayon. Yes mga idol, may ilan nga dito ang nagsabi posibleng ang sila ang maging dark horse next season sa West. Pero sa kabila na nga po ng ginawang pagbabago ng Spurs, wala pa rin sa kanilang tiwala ang mga analyst ng ESPN. Sa katunayan, inilagay lamang nila o sila ang San Antonio sa 13th seed sa prediksyon ng ESPN sa West, kung saan magkakaroon lamang ng 35 wins, 27 losses. Ngunit kahit ganon, wala pa rin naman ng pakialam dito si Chris Paul since ipapakita lamang nga nila ang tunay na kakayahan na sa kanilang mga darating na laro. Aminado rin naman ito na excited nga siya at hindi na makapaghintay pa na makasama si Victor Wembanyama at makasama ito na gumawa ng iba't ibang klaseng play, kagaya ng mga love passes at pick and roll plays na gagawin nilang dalawa sa kanilang laban. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.